Mga frontliner sa Camarines Sur na aksidente matapos tumaob ang sasakyan habang patungo sa isang medical mission. Samantala, nahulog naman sa bangin ang isang van sa Mountain Province. Yan ang tinutukan ni Almar Forzuelo. 16 na health workers mula sa Provincial Health Office ng Camarines Sur ang naaksidente habang patungo sa isang medical mission sa mga liblib na lugar. Tumagilid ang sinasakyang AUV type Photon Tornado sa bahagi ng Barangay Zone 7, Maligaya, Karamuan. Sa investigasyon, pasado alas 9:50 ng umaga nang mawala ng kontrol sa paakyat na bahagi ng kalsada ang minamanehong sasakyan sanhi umano ng mechanical failure, dahilan upang umatras at tumagilid ito. Kabilang sa mga nasugatan ang ilang doktor, nurse at health worker na agad na inasikaso ng mga kinauukulan. Sa Mountain Province naman, nahulog ang isang van sa mahigit 50 metrong lalim ng bangin sa Ampawilen, poblasyon sa Danga nitong Biyernes ng gabi. Sa trahedyang ito, 5 ang nasawi habang 9 ang sugatan. Agad na rumusponde ang Sadanga Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection at ang local government unit. Dinala ang mga biktima sa Bontoc General Hospital para sa agarang lunas. Sa Visayas naman, kitang-kita sa kuha ng CCTV kung paano pinaputukan ng 2 lalaki ang napag-alaman na isang driver ng Regional Director ng LTO sa Western Visayas. Nitong gabi ng Abril 2, naganap ang pamamaril sa Pavia, Iloilo nang di umano ay magkapatid na lalaki sa biktima na kinilalang si Wilmer Villarosa. Habang nag-uusap sa harap ng kanilang pamamahay, agad na naisugod sa ospital ang mga biktima. Ngunit idineklara ng dead on arrival habang mabilis na tumakas ang 2 suspect sakay ng SUV. Ngunit naaresto din naman agad ng Sara Municipal Police Station sa Sara, Iloilo matapos maglatag ng checkpoint kaugnay sa natanggap na ulat ng krimen. Sa Mindanao, patay ang isang batang lalaki habang 3 iba pa ang sugatan sa pananambang na naganap sa Barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur, kamakailan. Sakay ng isang minivan ang mga biktima ng pagbabarilin ng mga armadong lalaki sa gilid ng Cotabato Isulan Highway. Kinilala ng pulisya ang mga sugatan na sina Hamida Bualan, tiyahin ng nasawing bata at kanilang mga kasama na sina Nuruddin Samilon at Baybago Sansaluna. Tumakas ang mga suspect bago pa man dumating ang mga volunteer watchmen at barangay official sa lugar. Sa Cagayan de Oro naman, mas pinaigting ng Cagayan de Oro Flood Forecasting Center ang kanilang operasyon sa gitna ng tumitinding banta ng pagbaha dulot ng pabago-bagong lagay ng panahon matapos ang inaugurasyon nito noong Biyernes sa pangunguna ng Japan Ambassador na si Endo Kazuya at DOST Secretary Renato Solidum Jr. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang mga komunidad sa rehiyon sa pamamagitan ng mas maagang pagbibigay ng babala at datos ukol sa taas ng tubig sa mga pangunahing ilog. Ayon sa pamunuan ng center, ginagamit na ngayon ang makabagong teknolohiya gaya ng automated rain gauge at river monitoring systems upang mas maging mabilis at tumpak ang forecast, kasama sa kanilang ginagawa ang real-time na pagsusuri ng datos at agarang pagpapalabas ng abiso sa mga lokal na pamahalaan para sa kaukulang aksyon. At yan ang ating Ronda Pilipinas para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMNI News.